sa bundok. Good morning sa inyo lahat at welcome back sa another video, and for today's episode ay napaka-special para sa aming pamilya kasi first time na magka-camping at medyo malamig na at kami ay pupunta sa Canmore Bow Valley Campground. So mag-stay tayo doon ng dalawang gabi at hiramin ko yung trailer nila Airmats. Pero bago ang lahat, kailangan ko muna magpagas, bumili ng yelo, pati bumili ng firewood. Aaminin ko sa inyo, first time kong hihila ng trailer dito sa gamit tong truck ko. Kaya hindi ko alam kung anong mangyari. Pero may ano naman ako, may experience na ako mag-drive ng mga mahaba at malalaking sasakyan. Pero subukan natin, tingnan natin kung magkaka-aberya ba. Pero sana wag naman. Pero syempre excited kami mag-anak na makalabas kasi ito lang yung time na medyo okay na si Pablo lumabas ng bahay kasi tapos na yung vaccine niya. Ayan, sana subaybayan nyo itong video na to at simulan natin. Pupunta muna tayo sa gas station. Papagas muna ako. Boss, can I pump? Thank you. So after natin magpagas, dadaan ako siguro sa superstore para kumuha ng yelo para sa cooler natin kasi may mga pagkain tayong dala. Tapos dadaan tayo ng Canadian Tire, magkatabi lang naman sila, halos magkatabi lang. Bibili din ako ng firewood. Yan, meron tayong 4 na bag ng ice. Ano lang to, 3 isa sa superstore, pero sa mga gas station alam ko siguro more than $5-6 ata to. So mas maganda bumili nito sa mga malaking store. Dito sa labas nila wala pa ako nakikitang mga firewood, baka nasa loob pa. Tingnan natin. At ayan, meron nga tayong nakuhang 2 sako ng firewood. Meron sila dun, marami pa silang stock. Pero sapat na siguro to sa amin para sa siguro mga isang araw at kalahati. Tapos na natin yung kailangan natin gawin bago mag-impake. Uwi na tayo sa bahay para i-load natin yung mga gamit, yung mga pagkain, para makalis tayo ng medyo maaga kasi balak namin umalis sana ng mga 11:30, 12 ganyan para makapunta agad kami sa sa campsite kasi ayoko ng may kasabayan sa daan pati yung pagpasok sa mga campsite. Kahapon dapat kami pupunta dun sa campsite na yun kaso hindi na-aprobahan yung yung bakasyon ko, kaya ngayon na lang siguro. Pero okay lang yan, uwi muna tayo, load natin lahat tapos batsin tayo. Ayan, nakabit na natin yung trailer. Nakasalpak na yan dyan sa likod. Ilahin na natin at puntahan na natin yung campsite natin. Doon tayo sa Canmore, meron tayong 1 hour and 30 minutes para makadating sa campsite na yun. Kaya let's go.
papasok na kami dito sa highway papunta dun sa campsite. So siguro meron na lang 3 minutes para makarating kami doon. Titingnan natin kung merong registration area para lang ano natin yung truck natin. May pakita natin yung truck natin. Tapos yan, malapit na tayo. Siguro meron na tayong mga 2 minutes. Ito na agad yung bumungad sa atin. Ang ganda dito. Nakakamiss lang. So hanapin natin yung C17. Lab, nasaan ka? Di kita makita. Check mo kung gusto mo. Naipark na natin yung RV ng maayos. Kailangan ko na lang tanggalin yung pagkakakonekta nitong dalawa para magamit ko tong truck at ma-register ko yung natin, campsite natin. Na-set up na natin lahat. Nag-unload na lang ako ng ibang gamit. Pero mag-i-start na rin ako gumawa ng apoy kasi darating si Ermats at pwede na kami mag-dinner dito niya. Ayan. Meron pa akong konting hahakutin. Magigib pa ako ng tubig tapos start na tayo magluto ng dinner. Kuha muna ako ng mga malilit na kahoy para mas madaling lumingas yung natin. Ayun, bonfire natin. Pang start lang ba? At yan, nag-start na yung apoy, pati naghahanda na si Mrs. para sa dinner namin. At naka-settle na kami dito. Pero ang problema, wala silang dito, tubig ngayon dito sa campsite. So ang gagawin ko, iikot ako dito, pati pupunta ako sa kabilang campsite kung meron silang tubig doon. Just in case lang na kung wala talaga, pumunta ako sa mismong ng Canmore, sa town ng Canmore para kumuha ng tubig. Pero yan, so far ngayong gabi, okay na kami, settle na kami. So bukas na lang yung poproblemahin namin yung tubig. At ayan, chill muna siguro tayo ngayon at let's enjoy the camping with Babsy. Ayan, nagluluto na si Mrs. at chill muna tayo dito. Tingnan natin kung ano yung mga nangyayari dito sa paligid. Nasa tabi lang kami ng Bow River. Punta kami ni Papsi. Dito lang tayo sa tabi ng ilog. Pero syempre hindi na tayo bababa. Pwede naman kayo bumaba dito. May trail din dito lakar. Pero dito lang tayo. Pero ayan, yung likod namin. Oh, tas bundok. Tagal namin hindi nakapag-camping, isang taon na rin. Simula nung nabuntis si Mrs. Hindi na kami nakalabas ng hindi na kami nakapag-camping. Pero ayan, nandito na kami ulit.
Tapos maganda pa yung kulay ng mga puno kasi fall na. Bago na yung kulay ng mga dahon. May ribs na kami. Mausok. Yan, may ribs kami dyan. Thanks love. Hindi ko na nakunan yung dinner namin kasi dumating na sila Airmats at ayun, naging busy na rin kasi. Naging busy na kami gawa ng umiyak si Pablo tapos nagutom, kailangan niya matulog. Pero ayun ngayon, nakasettle na siya sa pinapatulog na siya ni Alondra dito sa trailer. Time check 7:30 na ng gabi. So medyo may araw pa. Pero mahangin, lumalamig na rin. Pero ayan, tuloy-tuloy lang yung camping natin at busog na rin kami. Wala na kaming masyadong isipin. Si Pablo na lang. Kailangan lang niya talaga matulog ng talagang tulog na tulog. Ilalakad ko muna yung aso tapos balikan ko kayo. Ilalakad-lakad ko muna sila. Siguro mga 10 minutes tapos babalik tayo sa campsite. So pa magkape, mag-dessert at syempre umupo sa tabi ng bonfire. Papalamig na, bababa yung temperature mamaya ng mga 4 degrees mamaya madaling araw. Meron naman kaming heater doon at marami kaming kumot na dala. Thank you sa Airmats ko kasi parang ginawa niyang Airbnb yung yung trailer nila. Talagang pinuno nila na lahat ng essentials kompleto. Wala nang isipin. Kaya bukas ng umaga for sure sobrang cozy ng trailer na yun kasi may heater din kami. Kaya hindi ko na masyado isipin yung kung gaano kalamig. Lagyan ko pa ng konti. Papakulo ako ng tubig kasi magkakape tayo. Ayan. Sige. Sige, tumingin ka na. Lumabas na lang kami ng RV at nagkape. Gawa ng ayaw pa nitong matulog nitong isa. So, napag-isipan namin na umupo na lang dito sa may bonfire kasama si Pablo. Patulogin na lang namin siya mamaya. Siguro after mga 30 minutes to an hour. Ubos lang namin yung kape at siguro sabay-sabay namin matutulog. Ayan, time check 9:30 na at matutulog na kami. Recap lang ng buong araw. Dumating kami dito sa campsite around 3. Tapos pagkatapos namin may park yung RV, nag-move kami ng mga gamit namin from truck dito sa RV. Tapos gumawa ng dinner si Mrs. At dumating si Airmats. Kumain din sila dito. Nagstay sila dito ng konti para makapagkwentuhan para din i-check yung RV kung may problema o wala. Okay naman sabi. So bukas panibagong araw, tingnan natin kung anong mangyayari. Pero sa ngayon matutulog na kami at kailangan natin magpahinga gawa ng sobrang daming nangyari sa araw na to. See you tomorrow. Good morning, dito ulit tayo. Welcome back sa another day dito sa campsite. At marami pang tulog, wala masyadong gumagalaw. Take time ngayong araw na to. Pero gising na si Pablo at si Mrs. Iniwan ko muna sila dun para ilakad ng mga aso. So pagbalik natin doon, kailangan ko
luto para meron kami breakfast. After noon, maglalakad-lakad na kami. Pero ngayon take muna ako kasi itong mga aso ko kailangan din ilakad. So may stock na sila sa winter sa bahay. Pero ayan, God is good, nakalabas kami ngayon. Try namin enjoy na ngayong araw na to. Ayan, lakad kami mga aso ko, matayin na sila. Siyempre kailangan din natin damputin to. Kailangan mo pa yung tubig para sa kape, gumawa ng apoy at magluto. At si Pablo ay nasa lupa ng art. Medyo malamig pa, ilalabas namin siya mamaya. Maganda daw nakita kong kahoy sa Canadian Tire yung tubo. Bacon, hash brown, sausage, pati spinach omelette. Yan, okay na kami sa ganito at mag-breakfast na kami. Tapos na kaming kumain ni Pablo at kami ay magkakape ulit. Maganda ang araw, hindi masyado malamig, sakto lang, pero baka pumunta kami mamaya sa town ng Canmore para bumili ng kahoy kasi naubos na yung ano namin, yung pang bonfire namin, wala nang pang siga. Magkakape lang ulit at lalayas tayo. Tayo ay magpipili. Ito na yung lock na yun natin. Hanggang bukas na yun. Hanggang bukas na yun. Maghugas muna tayo ng mga kung ano-ano dito, tapos mag-tidy up ako saglit para kami magawa. Tulog pa si Pablo. Sulitin natin habang tulog kasi pagising siya hindi na tayo makakagalaw. Tanghali na, parang ang sarap matulog.
Mamaya na tayong habang pumunta sa Canmore para bumili ng kahoy kasi parang ang sarap lang mag-relax ngayon. Parang ayoko muna gumalaw. Kaya maya na natin gawin yung mga gusto natin gawin mamaya sa taon ng Canmore. Hindi na tayo matutuloy mag-Canmore ngayon. Kaya kumuha na lang ako ng 2 bag ng pangsiga natin para meron tayong bonfire ngayong gabi. Enjoyin na lang siguro natin yung mga natitirang oras dito sa campsite at mag-relax lang tayo. Okay din na hindi tayo umalis kasi mas okay na magkwentuhan at umupo lang. Ayoko na masyadong mag-isip kung ano yung sunod kong gagawin kasi balik na ulit tayo sa trabaho sa susunod na araw. Pero yun din yung goal kasi kailangan. Tapos na kami kumain at na-enjoy namin yung bonfire pati kwentuhan. At ito, naglilinis na ako ng mga tinatira naming hugasin para pwede na kaming mag-chill na lang sa loob ng RV. Siguro kinabukasan lulutuin ko na lang itlog pati kung ano yung pwede nating madaling prituhin para hindi ganun kabigat yung galawan bukas. Kasi last day naman na din namin, kailangan na rin namin maghakat ulit ng gamit. Pati kailangan namin i-connect agad yung trailer sa truck. Kasi yung check out time dito ay 2:00. Marami naman time. Siguro mag-sleep in kami mga hanggang 8:00. Tapos pwede na yun, okay na yun. Good morning, kakagising lang. Time check, 8:00 na ng umaga. At sa breakfast natin meron tayong dalang tuyo kahapon galing sa kaibigan ni Mrs. Bacon, pati yung tira naming itlog. Sobrang lamig ngayong umaga at take time din kami mag-empake kasi 10:00 pa naman yung check out dito sa campsite. Pero marami na rin mga campers na dito, nag-aalisan. Siguro maaga yung check-in nila dun sa kabilang campsite na pupuntahan nila, or maaga rin sila uuwi. Pero maganda yung panahon, lumalabas na yung araw at hindi naman kami inulan dito. Nag-i-start na ako maghakot ng mga gamit at tapos na rin kami kumain. Hinihintay na lang namin magising si Pablo para pwede ko na i-connect yung truck dito sa trailer. Pero bago ang lahat, gusto ko lang kayo bigyan ng RV tour. So papakita ko sa inyo kung ano itsura nung loob nitong RV ni Ermats. So uumpisahan muna dito sa labas. So dito kung makikita nyo, andito yung propane tank, 2 propane tank. So kung kailangan nyo ng power gamit yung gas, kunyari heater, or magpapainit kayo ng tubig para sa panligo pati panghugas ng kamay, nandito yung 2 tangke ng gas. Meron din dito 2 battery, connected siya sa, alam ko, nasa 600 watt na solar panel dito sa nasa bubong. Pero yan, meron din tayo ditong awning. Hindi ko alam kung anong size nitong awning to, siguro mga palagyan natin mga 10 feet to, itong awning na to, or more than 10 feet. Pero yan. At dito naman tayo sa dito pala punta dito.
Dito nyo makikita lahat ng tools pati storage. Pwede nyo itong gamitin bilang storage. Nandiyan yung mga chair, yung rugs, pati tools, pati iba't ibang pangklaseng mga mga abubot na pwede nyo ilagay dito. Dito naman sa loob, pasok tayo. Merong steel na tungtungan para makapasok. So meron din tayo ditong pinto na 2 pinto to. Isang screen para hindi kayo pasukan ng lamok, at isa namang sealed. Meron din syempre ditong susi yan para pwede nyo ilak. Pwede nyo rin dito ilak sa loob, galing sa loob. Pasok tayo dito. Ito naman closet to. Dito nyo pwede ilagay yung mga damit nyo. Malaking closet yan, so pwede, marami kayong damit na pwede ilagay dyan. Puno. Sapatos, damit, kahit anong pwede nyo lagay. At dito naman meron tayong washroom dito. Ito ang washroom nila. Meron kayong bintahan dito, pwedeng exhaust yan. Ito yung bathtub, may shower. Kita nyo naman. Syempre meron ding toilet bowl, may salamin, kompleto. At dito naman tayo sa side na to. Syempre meron tayong microwave, pwede gamitin yung gas as a power. Meron ding solar power, meron ding diretso na saksakan sa campsite. Syempre meron din tayong lutuan dito, 2 yan. Pwede kayo maluto sa loob. Meron syempre tayong exhaust fan din. Dito naman merong sink. Ayan. At meron kayong countertop na malaki na rin to kung gusto nyo maghiwa dito. Meron din kayong fridge. Meron din kayong fridge. Meron din storage unit. Para sa mga gamit nyo. Ito naman heater. So gas, kailangan nyo ng gas para paganahin to. At nandito yung thermostat. Dito rin yung on and off. Ayan. Dito naman storage unit. May mga saksakan din dito. Ito rin, dito nyo rin malalaman yung ano nyo, laman ng battery nyo, kung puno pa yung battery nyo galing solar or ubos na. Syempre gusto ko to kasi sobrang luma ng ganitong klaseng tinginan ng temperature. Dito naman meron tayong aircon, gumagana dito. At dito sa side na to, another storage unit. Maraming storage dito. Storage din. Syempre meron tayong ilaw, smoke detector, may ilaw din dito, may orasan. Syempre meron din tayo dito radyo. Magana yan. Dito naman sa side na to, same din, meron tayong storage unit. Sobrang daming storage nitong RV na to. Hindi kayo maubusan ng lalagyan. Dito naman, itong area na to, para siyang full bed. Pero natatanggal nyo to, tapos naaangat nyo, pwede nyo gawing dining area. So nagiging lamesa to. Ito bench to. Side na to, bench din tong side na so. At meron din kayong extra bench dito sa side na to. So pwede din kayo matulog dito. Sa ilalim naman, puro storage din. Kung makita nyo, meron dito, itong side na to. Ito yung nasa labas kung saan nilalagay storage. So dito, kaya sobrang laki. Marami kayong pwedeng mailagay dyan. Sa side naman na to, meron din kayong outlet. Pinaka-importante, meron din kayong fire extinguisher pagka may RV kayo. Huwag nyo kalimutan may ganyan. At meron din tayo dito exhaust. Diba? Kompleto. Walang tapon. Hook up ko na yung trailer, pati yung truck. So okay na. Ito na siya ngayon. So ready to go na. Na-check ko na lahat. Wala na akong naiwan. Wala na rin nakasalpak sa trailer. Thank you po sa pagpapahiram ng inyong magandang trailer. Pauwi na kami. Lord, kayo na pong bahala sa biyahe namin pauwi sa bahay. Thank you guys. Thank you love. Thank you Nana. Thank you Wilson. May rice cooker ka pa dyan